Gloria, nasaan ang iyong bisita? Pinatapon ako ng gobyerno dito sa madaling salita. Preso Bombrano. Ah! Ang ating padre. Padre? Si Mano, Dr. Jose Rizal. Ang autor ng supresibong nobela na No Limitangere at El Filibusterismo. Dakilang erehe, nakaaway ng Espanya at Iglesia Katolika ng Pilipinas. Kilala ko na siya. Senyor Rizal. Ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang pumili ng tirahan. Maaari kang manatili dito o sa Katolikong simbahan. Sa simbahan, papayag lamang ako sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Jose Rizal ay magbabalik loob sa simbahang Katoliko at babawin ang pagbabatikos sa aming relihiyon. Ito na yata ang pinakamalungkot na lugar sa buong buhay ko. Sobrang tahimik. Encantado! ¿Cómo estás, mi señores? ¡Anda capiseño! Kawawang Patiolo. Dati siyang seminarista. Nasiraan ng ulo nung malaman niyang ang kanyang ama ay isa palang fraile. Marami na talagang nasisira ng ulo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kailangan magkaroon ng kalayaan. Ang mga Espanyol na yan ang tumatapak sa mga Pilipino. Di masama ang iyong pananaw. Subalit apektado ang simbahan at ang mga praile. Yan ang mahirap. Masyadong malakas ang impluwensya nila. Dahil sa mga praile, pinalayas ang aking pamilya sa Kalamba. Dahil sa kanila, nagkawatak-watak ang aking pamilya. Mawalang galang lang po. Kayo po ba ang pinag-uusapan ng bayan? Ang doktor. Gusto ko po sanang magpagamot, ngunit wala akong pera. Kailangan mo pang magpahinga. Salamat po, doktor. Si Pepe, ang paborito kong estudyante sa Ateneo. Si Padre Sanchez. Si Padre Francisco de Paula Sanchez. Siya ang una nagpilit sa akin na gumawa ng isang tula. Siya ay parang isa ko ng ama. Magdaan-daan ka sa paninirita mo, Pepe. Kasalanan para sa isang pare ang maging ama. Sabi sa akin ng mga kasama kong silita, tigilan mo na raw ang paninira sa kanila. Ito'y para din sa iyong ikabubuti, Pepe. Gusto ko na rin magpakita sa aking mga kababayan. Ngunit alam ko sa mga mata nila ay ako isang kriminal. Ngunit ipagpapatuloy ko pa rin ang aking mga gawain. Ito ang iyong kapalaran, Pepe. Babalik na ako sa Maynila. Pero Padre, mas magiging malaya ka dito sa Dapitan. Babalik loob ka na ba para manatili ako dito, Pepe? Patawarin mo ko, Padre. Oh, ba't kayo nandito? Ba't wala kayo sa eskwela? Mahirap lang kami. Hindi kami kayang pag-aralin ng aming mga magulang sa kabayanan. Ang alamat ng Bulkan Mayon. Kahit tong inot na aldaw ay kuwang sarong sa daragang naka-star. O ba, Joselito, ay takot sa mga praile? Hindi po. Wala naman po akong ginagawa eh. Sa mga aswang. Takot ka ba? Ang alam ko daming nakakapit na aswang dito. Ayun, aswang ata yun eh. Sino kumuha ng pastong ko? Hindi ko namin alam, maestro. Ikaw, Joselito! Kunin mo yung pastong ko sa gubat!
Oh, parang nakakita ka ng aswang. Hindi ako tuwag! Aaminin ko, natakot ako. Pero ang mahalaga, natupad ko ang mission ko. Tama si Joselito. Yan ang importante. May laban niya ang kanyang takot. Yan ang tunay na tapang. Mga kong ina, salamat at pinagbigyan kayo ng gobyerno na pumunta dito sa Dapitan. Mga bata, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking ina, si Teodora Alonso, ang aking mga kapatid na si Trining, Maria at Narcisa. Good afternoon, senyoras. Good afternoon, ladies. We hope you had a nice trip. Thank you. We had a pleasant trip. Maraming salamat sa inyong mga iho. Naku, nag-abala pa kayo. Naku, paborito ko ito ha. Inay, katarata nagpapalabo sa inyong mga mata. Kung hindi pa kayo magpapa-opera ngayon, malamang babulag na kayo. Ano inay? Gusto niyo ba magpa-opera? Gawin mo ang nilalapat, Pepe. Pepe! Maria, Narcisa, Trining! Asan ang mga tao? Oh, Nay, wag niyo po tanggalin. Nay, paano kayo gagaling yan? Upuin muna kayo. Alam mo yung ama na di na siya magtatagal. Kahit kailangan ko siyang puntahan. Naintindihan ko, Nay. Trining, handa ka na ba? Opo, Inay. Maria, Narcisa, alagaan ninyo ang iyong kapatid. Opo, Inay. Pepe, maraming salamat at inoperahan mo ang aking mga mata. Malinaw ko nang makikita ang iyong paglulusa. Maraming salamat. Dr. Rizal, ako po pala si Manuela Orlando. At siya nga po pala si Josephine Blanco. Dr. Rizal, my name is George Toffer. Nagkakilala kami sa Maynila. Hinahanap nila ang inyong klinika at magandang loob ako na samahan sila. I'm very pleased to meet you, sir. Nice to meet you, sir. What's your problem? As you can see, doctor, I am blind. I want to see. Dito! Samahan mo nga si Mr. Topper sa kanyang kwarto. I believe you have to undergo an operation, Mr. Topper. As you wish, doctor. Josephine, Yes, Papa? I'm happy that Josephine is always by my side. She served as my eyes in this life. Have you finished your second homework? I finished it. But its publications became a controversy. That is why I ended here in the paper. Poor Dr. Rizal. 3 years ago, from Hong Kong, people always talked about you. You were ever so handsome back then. Remember, finito mujer. What did you say? You're so beautiful. You're much too kind, Doctor. Will you be operating on Mr. Topper? No, I cannot. He is totally blind. Then we must go. Thank you. No! Wait! You must not go. I love you, Josephine. Dr. Rizal, what are you saying? No! You have mistaken your love for your loneliness. Believe me, I love you. What are you saying, Dr. Rizal? Mr. Topper, I would like to ask your daughter's hand. You know how young she is? She's 18. She's just a child. But sir, she's a woman. You stole in my sight. Now you want to take away from me the only eyes I have. You're asking for my death. Death! Papa, no! Damn you! Damn you! Anong may paglilikot ko sa inyo? Gusto namin magpakasal, Padre. Hindi ako nagkakasal ng irehe. Wala kaming problema sa babaeng gusto mong pakasalan. Ikaw ang problema. Magbalik loob ka muna sa Iglesia Katolika. Do you, Josephine Bracken,
take me as your husband? I do. Sinabi sa banal na kasulatan, ang sino man magsasama bilang mag-asawa sa labas ng sakramento ng matrimonyo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Alam niyo kung sino ang tinutukoy ko. Alam mo bang kalabuyo si Manuel Orlando ng Friday sa Manila? Saan mo naman nakuha ang chismis na yun? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Hindi ko lubos maisip na kaibigan siya ni Josephine. Si Josephine na naman ba ang problema nyo? Hindi lang ako, pati buong dapitan. Pinabayaan mo siyang bumalik sa kabayanan na kapansin-pansin ang intensyon niya. Maria, tama na, na. Hindi mo man lang inisip ang kasabihin ng ibang tao. Tao, mahal namin ang isa't isa. Yun ang mahalaga. Saan ba nanggaling yung babaeng yan? Isang babae nang galing sa Hong Kong na basta-basta na lang pumupunta dito? Ella ay laruin na di pamilya. Tama na, Maria. Tigil na kay Josephine. Mabait siya at maalaga. Mahalaga ako sa kanya. Yan ba ang gusto mo, Pepe? Isang taong hindi marunong makipag-away sa'yo? Hindi ka ba nagtataka, Pepe? Ang higpit ng gobyerno sa'yo. Pati kaming mga pamilya mo ay kailangan pa ng permiso para makapunta dito sa dapitan. Samantalang yung Josephine mo, walang problema sa pagtapak dito sa dapitan. Hindi ka ba nagtataka, Pepe? Si Manuela Orlando kasama yung Josephine na yan. Hindi lang mga kalabuyo ng mga praile, mga espiya pa. Kaya siya nandito, Pepe, para mag-espiya sa'yo. Tama na. Tell me the truth. Who are you? What are you doing here? You are a spy. Your father sent you. You're here to betray me. You, this is What? me. I asked the Archbishop to pardon me. No! It's a lie! You. Tama na! Tigilan mo na ako! Sino nagpatalas niyo dito? Sino? Pinatala ko ng mga prele para patay kayo. Kilala kita, Pio Valenzuela. Malinaw ang inyong mga mata, Dr. Jose Rizal. Malinaw niyong nakikita ang nangyayari sa bansa. Gusto sana namin hingin ang inyong side. Sige, makikinig ako. Lihim ng kasamahan ng KKK. Itinayo ito sa layuning may paglaban ng isang bayanahan ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng isang armadong revolusyon. Kami-kami ang bunga ng inyong mga libro. Ikaw ang tinakalala naming inspirasyon. Tigilan nyo yung kalokohan yan. Sabihin nyo sa supremo nyo na tigilan yan. Hindi mo mapipigilan ang pagsabog ng bulkan. Hindi na natitiis ng taong bayan ang kanilang paghihirap. Handa na silang lumaban. May armas man o wala, tuloy ang laban. Dinadala nyo ang taong bayan sa bangin. Kung ayaw mo silang mahulog sa bangin, ba't ayaw mo silang tulungan? Kahit na anong gawin nyo, Doktor, nadadamay kayo ng katipunan. Dahil nagmula sa inyong salita ang layunin namin. Dun, Pepe, ito na ang hinihintay mo. Ang sulat mula sa Gobernador General. Malaya ka nang bumiyahe, sabi mo ba? Paalam bayang hirap, lupang hitik sa aming naglahong Eden, lugod kong iaambag.
labis na buhay, naging mas marilagman, sariwa't mas mapungay, handog man din sa'yong ikagagaling. En sueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo, salud te grita el alma que pronto va a partir. Salud, oh que es hermoso caer por darte vuelo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo y en tu encantada tierra. I'm feeling sexy and free, Kailangan mo pang magpahinga. raining on me. Kasalanan para sa isang pare ang maging ama. Sa mga tiyanak. Alam. Ikaw ba, Joselito, ay takot sa mga praile? Hindi po. Wala naman po akong ginagawa eh. Ano ba yan, Miguel? Wait! Hindi ako duwag! Amin! Tama po, Joselito. Magok na. Sana pinagbigyan ko ng gobyerno na. Pepe! Maria! Narcisa! Trinid! Asa ng tao? I'm happy that Josephine is always by my side. She served as my eyes in this life. What are you saying, Dr. Rizal? What are you saying, Dr. Rizal? Mr. Topper, I would like just to... What are you saying, Dr. Rizal? Mr. Topper, I would like to ask your daughter's hand. Kuya, pwede mo pa, oh. Di mo kailangan na alam mo ano? Kuya, muli mag-ano? Music background. Kuya, hindi mo yan sa radyo yung... Salamat, kuya. Di ba? Kaya ba nagtataka, Pepe? Ang higpit ng gobyerno sa'yo. Kaming mga pamilya mo ay kailangan pa mga espiya pa. Tama na. Kaya siya nandito, Pepe. John.